Batid ni Bu Jingfeng na ang mga attribute ay likas na nagtatabuyan sa isa't isa, isang pundasyong prinsipyo na alam ng bawat martial artist. Habang pawis na pawis, pilit niyang inuunawa ang nangyayari sa kanyang harapan. Para sa kanya, ang pagsasanib ng mga attribute ay isang alamat lamang, lalo na ang pagsasama ng lakas ng kulog at apoy. Ngunit ngayon, malinaw na nasasaksihan niya ang imposible. Biglang kumislap ang mga mata ng bida na tila nagliliyab sa apoy at kidlat, at sa isang iglap ay mabilis itong sumugod. Bagaman nabahala, agad na inihanda ni Bu Jingfeng ang kanyang espada at sinalubong ang atake gamit ang kanyang flame slash upang maitaboy ito. Subalit bago pa man magtagpo ang kanilang mga sandata, isang napakalakas na bagzo ng pinagsamang kidlat at apoy ang pinakawalan ng bida mula sa kanyang sibat. Direktang tumama ang pagsabog kay Bu Jingfeng na naging dahilan upang agad siyang tumilapon. Habang duguan at walang kontrol na lumilipad sa ere, napagtanto niya kung gaano kalayo ang antas ng lakas ng bida. Sa tindi ng impact, nabasag ang bahagi ng gusali at tuluyan siyang tumalsik palabas. Unti-unting naglaho ang kidlat at apoy na bumabalot sa sibat ng bida, kasabay ng paglitaw ng abiso na nadagdagan ng 7 puntos ang kanyang martial value. Sa gitna ng naglalahong usok sa loob ng kanyang nawasak na kwarto, tumayo ang bida ng may bahagyang ngiti. Sa wakas, naabot na niya ang kinakailangang marka upang maging isang Spirit Master. Agad niyang sinuri ang kanyang status panel at nakitang umakyat na sa 477 ang kabuuan ng kanyang martial value. Ilang segundo bago ang pagsabog, sa di kalayuan ng dormitoryo, tahimik na naghihintay nina Grandmaster Qin at Bai Mo. Sa isip ni Grandmaster Qin, tiyak na talo na ang bida sa kamay ni Bu Jingfeng. Inihanda na rin niya ang mga argumento upang kumbonsihin ang bida na itigil na ang sabay-sabay na paglinang ng maraming guidance technique at ituwid ang landas nito ngayong gabi. Ngunit nagulat ang dalawa ng makarinig ng malakas na pagsabog mula sa itaas, at nakakita ng isang taong mabilis na tumalsik pababa. Marahas na bumagsak ang katawan nito sa kanilang harapan, at doon nila nakilala ang duguan at walang malay na si Bu Jingfeng. Napasigaw sa gulat si Bai Mo habang tinatawag ang pangalan nito. Agad niyang napagtanto na kung si Bu Jingfeng ang nakahandusay, nangangahulugang nag-api siya ng bida. Hindi pa sila nakakabawi sa gulat nang muling sumabog ang 3 pang kwarto sa dormitoryo. 3 tao ang mabilis na bumulusok pababa at bumagsak din sa harap nila. Nang hamupa ang usok, tumambad ang 4 na malalakas na martial artist na sila mismo ang nagpadala. Mula sa itaas, narinig ang boses ni Lin Xinghe na may halong saya. Sinabi niya kay Grandmaster Qin na sa susunod ay pumili sila ng mas malalakas na kalaban dahil hindi sapat sa kanila ang mga ipinadala nito. Napansin naman ni Wang Tiantuo ang isang kakaibang bagay. 3 lamang ang kanilang pinatumba, ngunit 4 ang nakahandusay sa harap ni Grandmaster Qin. Dahil dito, napatanong si Xiaoyan kung bakit may isa pang nakahiga sa lupa at kung may mas mabilis pa ba sa kanilang nakatalo rito. Sumagot si Lin Xinghe na marahil ay mahina lamang ang martial artist na iyon kaya agad na natalo. Bakas ang matinding pagkadismaya kay Bai Mo dahil ang tinutukoy nilang mahina ay si Bu Jingfeng, ang pinakamalakas sa kanilang 4. Maging si Grandmaster Qin ay napaisip ng malalim. Alam niyang si Wang Tiantuo at Lin Xinghe ay nasa tier 1 late stage, habang si Xiaoyan ay isa ng Spirit Master, kaya normal lang na manalo ang mga ito. Ngunit ang bida ay nasa tier 1 initial stage pa lamang, at laban sa isang quasi-tier 2 na tulad ni Bu Jingfeng, nagawa nitong manalo ng mas mabilis kaysa sa iba. Inisip niya kung gumamit ba ang bida ng isang top-tier martial skill o kung sadyang pambihira ang katawan nito. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni ng humahanggos na lumapit ang kanyang tauhang si Lin Zi. Agad na inakala ni Grandmaster Qin na may trainee na namatay ng hindi sinasadya, ngunit mabilis itong itinanggi ni Lin Zi. Halos pasigan itong ibinalita na nang lumaban ang bida kay Bu Jingfeng, gumamit ito ng isang fusion guidance technique. Doon tuluyang napagtanto ni Grandmaster Qin ang dahilan ng pagkatalo ni Bu Jingfeng, gumamit ang bida ng fusion guidance technique. Hindi na siya nagtaka sa naging resulta, ngunit sa sumunod na sandali ay biglang uminit ang kanyang ulo at tila umusok ang kanyang ilong sa tindi ng emosyon.
Habang kumikawala ang kanyang enerhiya, mahigpit niyang hinawakan sa balikat si Lindsay at pinilit itong ulitin ang sinabi, kasabay ng babala na huwag siyang lukuin. Nanginginig na sumagot si Lindsay at pinatotohanan ang lahat. Ayon sa kanya, malinaw niyang nakita sa surveillance na pinagsama ng bida ang Thunder at Fire Attribute Guidance Technique upang talunin si Bu Jingfeng. Idinagdag pa niya na kung ayaw maniwala ni Grandmaster Qin, maaari nitong suriin ang recording o tanungin mismo ang biktima. Sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan, pilit na nagsalita si Bu Jingfeng at kinumpirma ang katotohanan, isang dual attribute fusion nga ang tumapos sa kanya. Lalong nagliyab ang damdamin ni Grandmaster Qin habang paulit-ulit na tinatapik ang balikat ni Lindsay. Sinabi niya na ang nag-iisang henyo sa kasaysayan ng tao na nakagawa nito ay inabot ng 19 na taon bago nagtagumpay. Samantala, ang bida ay wala pang isang buwan mula nang makilala ang 7 guidance technique ayon sa tala ng Star City Association. Para sa kanya, hindi na ito tao kundi isang ganap na halimaw. Ngunit sa kabilang banda, naisip din niya na maaaring isa itong biyayang ipinadala ng langit, isang tunay na dragon na ngayon lamang lumitaw sa mundo. Dahil sa narinig, nagtanong si Bai Mo kung gaano ba talaga kalakas ang attribute fusion at kung kaya ba nitong gawing posible na matalo ng isang tier 1 initial stage ang isang tier 2 martial artist. Ipinaliwanag ni Grandmaster Qin na noong unang panahon, ang mga nakapag-aral nito ay kayang supulan ang mga nasa tier 2 kahit tier 1 pa lamang sila. Napatanong naman si Bai Mo kung bakit hindi na ito itinuturo sa kasalukuyan kung ganoon pala ito kalakas. Sinagot siya ni Grandmaster Qin na bukod sa napakahirap nito, napakataas din ang posibilidad na mapahamak ang sarili ng gumagamit, at kung mananatili lamang sila sa mababang realm, wala ring silbi ang kapangyarihang iyon. Habang naglalabas ng matinding gintong enerhiya, binigyang diin ni Grandmaster Qin na ang bida ay nagawa ang pagsasanib sa loob lamang ng isang buwan habang sabay-sabay na nililinang ang 7 attribute. Sa kanyang isipan, kung magagawa ng bida na pagsamahin ang lahat ng iyon, maaaring sa isang galaw lamang ay magawa nitong gulatin ang mga dakilang emperador ng 10,000 lahi. Napailing si Lindsay at nagsabing tila sumusobra na ang iniisip ng Grandmaster, habang idinagdag ni Bai Mo na ang pagsasanib ng 7 ay tila purong imahinasyon na lamang. Biglang kumalma si Grandmaster Qin at sinabing kailangang mag-ingat dahil kung maipit ang bida sa pagsasanib ng 3 attribute at maantala ang kanyang breakthrough, siya mismo ang magiging makasalanan sa lahi ng tao. Muling nagsalita si Lindsay at binanggit ang isa pang mahalagang bagay, tiyak na may espesyal na katawan ng bida dahil nalampasan ng lakas nito si Bu Jingfeng sa kabila ng malaking agwat sa kanilang vitality. Ipinaliwanag ni Bai Mo na ang vitality ng bida ay nasa 120 puntos lamang kumpara sa halos 500 ni Bu Jingfeng. Ang 4 na beses na agwat na ito ay isang bagay na hindi dapat malampasan, ngunit nagawa iyon ng bida, na ayon kay Lindsay ay higit pa sa barbarian god body ni Wang Tiantuo. Dahil dito, naniwala si Grandmaster Qin na ang batang iyon ay nagtataglay ng isang uri ng katawan na lampas sa karaniwang pag-iral. Sa huli, nagpasya si Grandmaster Qin na mag-organisa ng isang martial arts competition kinabukasan upang lubusang subukan ang combat power at vitality ng bida. Plano niyang itapat si Wang Tiantuo at ang grupo nito laban sa bida upang makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang halimaw na tulad niya ay humarap sa pinakamalalakas na henyo ng training camp. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.